Hello po mga tito. Pwede na po kayo dito sa loob. Tita ba din? Okay. Before ko po ibigay sa mga tito sa labas na gusto mag-message kay Kuya, ibibigay ko muna po itong kay ano tawag dito? Sa ating legend na magaling mag-decor dito sa Riyadh. Ang po sa aming mga kaibigan na sinawag. Yes, siya po ang nag-effort mag-decor dito sa ating istirahan. Kailangan kasi naka-video to eh. Anyway, para sa mga tito at tita natin, gusto ko i-share ang aking story kung paano naging close kami nila mami at daddy, kung paano ako naging aampo ng Lisondra family. So, nag-start yung relationship namin nila mami at daddy nung birthday ni Lara, nung Dibo ni Lara yun. Ilang years na yun, mami? 80 sa 25. 25 years? 25 na si Lara ngayon. 7 years na. So, doon nag-start nung pumunta si daddy sa akin sa shop ko. Tapos, nag-ano na sila na mag-birthday si Lara. So, baka pwede kami mag-decor. So, doon yung nag-start yung ano namin, relationship. Tapos, from there, yung Dibo ni Lara, talagang sabi ko, first time kong lumabas kasi sa Filipino community noon. So gusto ko bongga talaga yung paglabas namin. Kaya kung nakatid kayo sa Dibo ni Lara, bongga ko, siya lang ang pinaka may bonggang Dibo dito nung ano, di ba? So, puno ng bulaklak talaga yung Dibo niya. Tapos yung stage na ginawa namin parang na-Sharon Cunita show. Kasi may concert si Lara noon. So doon nag-start yung ano na yun, yung friendship namin nila mami. Tapos nung ano na, every may mga event sa Filipino community, lagi kami magkakasama dahil nga sila lagi ni-sponsor din, tapos lagi na rin akong sponsor. Kaya naging close kami. Tapos every time na may mga palinda sila mami sa ano, hindi talaga pwedeng hindi ako uwi na wala akong dalang take out na pagkain nila dahil masasarap talaga yung pagkain nila. So, tapos nakita ko talaga yung kabaitan nila sa akin noong pandemic. Si Daddy talaga tumawag talaga sa akin. Sa Tagalog siya, baka wala ka nang makain dyan, pumunta ka lang dito sa bahay. So doon talaga ako na-touch na sabi ko, talagang si Daddy, talagang family talaga ang turing sa akin. So sa dami ng mga Filipino community na na-meet ko talaga, sila lang ang naging talagang family ko talaga. So from there, tapos hanggang ngayon, talagang nandito ako para bilang pamilya niyo, mami. Kaya ano mang mangyari, nandito pa rin ako. Minsan, may mga events lang na hindi ako nakarating dahil nga medyo busy. So, tulad nito nung birthday lang ni Daddy, pinangako ko to, itong decoration na to, talagang ginawa ko lang para sa kanya. Supposed to be on his birthday dapat. Kaya nagkataon, sabi ko, mami, sayang kasi hindi kitain. Sabi ko, hindi ko magagawa kasi sayang hindi kitain doon. Sabi ko, meron pa naman masusunod ng mga events si Daddy. So, kaya sabi ko, regret talaga ako kasi sabi ko nung last birthday ni Daddy, sana sabi ko, sana napakita ko malang sana kay Daddy na nagawa ko siya na magandang kanyang dekorasyon kasi gusto niya yun eh, yung magagandang dekorasyon, ganyan. Kaya nung Dibo ni Lara noon, talagang nakita ko siya, tuwang-tuwa talaga siya. So, natutuwa naman ako na nakita niya yung I'm sure ngayon, nakikita niya yung kanyang dekorasyon ngayon. So, Daddy, ito na yung para sa iyo, ginawa ko para sa iyo yan. So, yun lang. Maraming salamat, Daddy. Thank you so much. I love you. Sa kanyang mabuting-ting na decor, ginawa niya pa talaga yung umbrella, gano'n. Nakapag-decor ng birthday niya kasi ilalaan mo din para sa kanya. Anyway, isa po sa aming mga kaibigan, alam naman natin na si Tito Loy ay mahilig kumanta at mahilig din sumayaw. So,
isa po sa pinakamagaling din na mananayaw dito sa Riyahan, si Tito Archie po. So, sa'yo muna. Sir Lloyd, Kuya Lloyd. Magandang gabi po sa lahat, sa inyong lahat. Ano ba masasabi ko sa Lisondra family kung di talaga lahat sila napakabubuti. No? Si Kuya Lloyd, matagal ko nang nakasama nung mga panahon na nag-uumpisa pa lang ako magsumba. So actually, itong ipinagpapasalamat ko talaga ito na kahit na paano masakit man sa kalooban natin na nawala siya, nagbigay siya ng isang aral sa atin lahat Nagkasama-sama tayo lahat. No? Hindi dahil nawala siya Hindi lang yun Kaya tayo nagkasama-sama dahil sa balik nila sa atin. Yun yung nagbad sa atin lahat Kanina lang hindi ko nung nagsusumba ako, hindi ko alam kung pawis na ba yung lumalabas sa akin o luha na yung lumalabas sa akin Kasi alam niyo yun, yung pag-aalala nila, pamilya alam nila, yung pag-aalala nila sa mga tao, na kahit yung sarili nila, i-offer nila makatulong lang sa mga tao, ginawa na nila ng napakaraming beses Yun yung aral na nakuha ko sa pamilya nila. Kumbaga, binabalik lang natin lahat. Kaya kung tutusin lahat ng mga sinasabi natin, magaganda, wala namang pangit na nagawa yung tao Kaya masakit para sa atin lahat. Masarap lang pakinggan kasi pinagsama-sama nila tayo Pinapaunawa sa atin na sa lahat ng pagkakataon kailangan maging mabuti tayo. Hindi dahil mabuti tayo, magiging mabuti din ang mga tao sa atin. Hindi. Simula't-simula, kailangan maging mabuti tayo sa isa't isa. Yun ang itinuro nila Kahit na wala ka, magbigay ka hanggat kaya ng puso mo. Nung nagpunta siya nung nasa ospital na siya, pinuntahan ko siya. Actually, hindi Yung pa ako lang ang nagdala papunta ng ospital Ako yata kung di ako nagkakamali, ako yung huling-huling taong nakausap niya bago siya ma-OR. Sabi ko sa kanya, huwag na tayo mag-picture. Umpisa pa lang, huwag na tayo mag-picture. Sabi ko ganun. Tsaka na lang kapag magaling ka na para parehas tayong pogi. Kasi nandyan ka, tapos ako magagaling ko lang sa trabaho. So after na lang, pumayag na Tapos mga sandali-sandali, nung aalis na ako, tinawag niya ako 2 beses. Sinabi ko kay Ma'am, kay Ate Mels, Sige, 2 beses sigaw sa akin. Ngayon na kaya tayo mag-picture. Yun. Doon na. Yung pagka-picture sa akin, sa totoo lang, sabi ko nga, medyo kinabahan na ako doon Pero pinagpasan Diyos ko na lang ang lahat. Hindi ko na paabain dahil alam ko maraming magsasalita, pero isa lang yung natutunan ko. Para lang kay Kuya Lloyd, isang bagay lang ang sinasabi niya natin lahat, maging mabuti tayo sa isa't isa. Yun lang. At sana pagbigyan natin yung hiling niya na magpakabuti tayo sa kapwa natin dahil yun lang yung maibibigay natin Hindi pinansyal kundi maging mabuti, maging masaya lang sa lahat ng mga natatamo natin sa buhay. Maraming salamat po. Basic lang sasabihin ko na puno-puno ng very meaningful yung nakilala ko si Kuya Lloyd. Actually, naging sponsor ko siya. Matagal ko nakilala si Kuya Lloyd nung first major consult ako sa Kingdom Hospital. Ay, tapos pala sa Strata, yung The Red Champions. Si Kuya Lloyd yung namin na sponsor, Kuya Lloyd's Catering. Doon lagi lang sa Facebook, gano'n lang. Tapos hanggang sa lumipat sila dyan sa Alimama, tapos naisip ko talagang meron akong purpose, bakit ako yung pinili ni God na makasama sa nila sa bahay. Tapos sabi ni Kuya Lloyd, hindi pala totoong sabi nila yun yung pagkakilala niya sa akin, na naririnig niya na parang mayroon akong pakipagaya, na medyo maldito, pagkatapos, yun na nga, dumating yung point na
Ako kasi pag yung puso ko pagka nakikisama ko, pamilya talaga. Ganun din si Keloy, ramdam ko, wala akong masabi, napakatahimik na tao, masiyahin. Yung deserve niya yung, alam mo yun, deserve niya yung pagmamahal ng tao sa paligid niya. Gaya natin. Tapos dumating sa punto na nasa hospital, sabi ko, napagdating ko, nasa hospital na siya. Tapos sabi ko, anong ginagawa? Sabi ko, kailangan luwi ka na. Huwag mong gawin hotel itong hospital. Tapos natawa siya. Nagtatawa lang. So, sabi ko nga, alam ko, hindi ko in-expect. Pero expect namin na uwi siya. In couple of days lang. Kasi tapos sabi natin, meron pa siya parang x-ray pa siya, something like that. Pagkatapos hanggang sa'yo, oo na siya. Tapos, ang buti ng Lord, in a way na si Lara umuwi para kay Bunso. Tapos, dahil alam ko si Pina lang at si ate nasa hospital, talagang sabi ko, deserve ko yung pagmamahal na. Alam mo yun, after work, diretso sa hospital. Tapos yung ate, alam mo yun yung bilang pamilya parang, mag-araw na kami umuwi, mga ilang araw yun. Hanggang sa ganyan ang nangyari, sabi ko, iba yung impact na pagmamahal ni Kuya Loy sa mga tao sa paligid niya. Na, gaya nga sabi ni Archie, walang masama sa taong to para hindi niya deserve yung pagmamahal na ibalik natin sa kanya. Ayun lang, tapos sabi ko nga tapos nagkaroon si ate ng parang problema sa isip. Sabi ko talaga may purpose ang Lord. Siguro gagamitin niya ako sa kapan sa huling panahon ni Kuya. Na kaya sabi ko kaya nagtaga ako sa kanila kasi alam ni Lord, makakatulong sa kanila somehow. Yung mga syempre nasa community kami, yung connections namin. So nagkaroon ng STC parang si ate dahil nga yung pabayad ng bahay nasa STCP ni Kuya. And so happen na kakilala ko yung mga county manager si Sharipa, Sharipa. So tinawag ako si Sharipa, Besh, sabi ko, kailangan namin ng tulong mo. Sabi ko kasi yung pabayad ng bahay sa ay ganun nga, ganun. Tapos so, ayun, suma total, talagang ang Lord gumawa ng paraan. Tapos sabi ko sila, Ate PC, financially, alam ko ang Lord, He will make everything. He will make a way para, alam mo yun, yung plan ni Kuya, ang plan ng Lord sa kanya, yung Friday siya, ibinawi ng Lord sa atin, talagang tinaon niya na marami makakapunta sa kanya. Ang galing din ni Kuya Ray tumiming, talagang bibigyan siya, bibigyan siya. Favor from God yun. Alam mo yun? Kaya, palakpakan natin ng Lord, palakpakan natin ng kapatid ni Kuya Ray. Ayun na nga. So matotal, lahat na pinagsama-sama ng mga effort natin, pagmamahal natin, ayun yung magdadala para maging victorious tayo sa mga plans natin. And all praises and praises to God alone. Amen po. Thank you. Before po tayo mag-alay ng sungay, Kuya, message po.